Goal natin na sumobra yung cash flow mo, tapos yung sobra na yon ipa-park mo sa either gold or sa akin, sa playbook ko, mas risky, Bitcoin. Welcome sa comment section ng number 1 male podcast sa buong Southeast Asia, soon sa buong mundo. Anti-support. Ito na ang episode 10 ng pagbabasa ko ng comment section sa mga videos ng anti-support. Itong episode ng anti-support ay yung may title na Galit sa Biyanan. Ano nga dito sa Galit sa Biyanan? Merong nagtatanong, may nag-send ng message. May sender, may nagtanong. At ang itinatanong niya, conflict niya sa relationship niya sa biyanan, relationship niya sa misis niya, ganun. Kasi nagkaroon ng pagkakataon na down si tropa. Doon siya nakatira sa bahay ng biyanan. Ayun, doon sila nagkaroon ng conflict. Nakupalan siya doon sa biyanan niya. Yan, tapos lipas yung panahon, naka-recover siya, nagtatrabaho siya sa ibang bansa ngayon. Meron naman sila ngayong conflict ng misis niya. So ngayon hindi niya na raw tinatawagan, yung misis na tumatawag at yung anak niya na lang ang nakakausap niya. So hinihingi niya tinatanong niya kung may pag-asa pa. Tignan natin ng magbasa tayo ng comments. ASSC number 1, ingatan natin pera natin, sabi nga ni Boss sa daw. Christopher Basco. Mala Ellen Adarna yung wife ni letter sender. Angelica Mariel Arellano. Mala Ellen Adarna. Babaeng masakit sa ulo ba? Babaeng yun nga, babaeng sakit sa ulo na crazy. 3PM gang, let's go! Sabi si Kamaru. Solid pa yung mga bro, stay strong. Adrian Santos. I-guess si Doc Ron. Anel Lechi. First, sabi ni Jaire Dasho. Amazing resolution and advices. Yan si Yamanares. Solid yung advices sa mga in-laws. Though di may iwasan na may mga in-laws din talaga na controlling lalo about sa pera. Sida Guevara. Kaya talaga yung talaga responsibilidad bilang lalaki kasi ang simple but not easy solution pagdating sa ganito na hindi maiiwasan yung conflict sa in-laws, controlling about sa pera. Kasi isipin mo, kung ikaw yung lalaki, kung lalaki ka na marami kang pera, so hindi problema yun. Diba? Ang simple ng sagot, pero hindi siya madali. Yung pagdating sa pera, hindi siya madali until ma-figure out mo. Pag na-figure out mo, madali na yun diba? So, yun talaga yung mabigat na responsibilidad na obligasyon ng mga lalaki, pero wala, kailangan gawin yun, kailangan harapin yun. Hindi yun madali para sa karamihan ng mga Pilipino, pero yun ang mission kailangan gawin yun, kailangan harapin yun bilang provider, bilang head of the family, di ba? Para din sa kapayapaan ng kaluluwa mo bilang lalaki, di ba? Kung meron kang sapat o medyo sobra na pera para hindi mo na pagdaanan yung masamang ugali ng biyanan, di ba? Yun ang choice natin. Yun ang gusto natin mangyari. Another day, another episode. Let's go, sabi ni The Arky Gamer. Para sa akin, i-game mo pa rin kahit LDR kayo. Be positive, 12 years LDR, laban lang, sabi ni Senpai Pat. Ako rin, agree rin ako dun. Kasi kasal sila nung babae. Kasal sila, tapos may anak pa sila. So, yun, tama. Gamitin mo pa rin yung
yung gamitin mo pa rin yung kakayanan mo bilang lalaki para makuha pabalik yung loob ng misis mo na kasal kayo, misis mo na may anak ka. Oo. Ano, yun, be positive. Pakitaan mo ng positive na aura. Kasi kasal kayo eh. 'Di ba? Ano na kayo eh, 'di ba? Pinag-isa na kayo ng simbahan. Kaya kaya mo naman, sigurado namang may kakayanan ka. Kailangan mo lang gustuhin para magawa mo. Shoutout kay John Jefferson Raimundo. Shoutout kay Stephen Jobs. Shoutout kay Reddy Bron. Ilog River, sabi ni Nathan Ray. Ilog River, ano yun? Shoutout Moises Santurcas. Nakuha pang magreklamo at humingi ng advice tong batugan na to. Pucha, di na nahiya. Sabi ni Joshua Hand. Batip si Joshua eh. Batugan ka lang daw eh. Batugan ka raw dati. Yun. Kaya kayo nagkakaroon ng conflict ng biyanan mo kasi dati batugan ka. So, yun din yung naalala ko dito sa episode na to eh, na yung mga down times mo dati yun. Ibang channel yun. Ngayon, nakaget over ka na, nasa ibang channel ka na ngayon, yan ang ano mo, pagyamanin mo, pairalin mo ng pairalin, di ba? Ihawa mo sa mga tao sa paligid mo yung positive na aura na pinagdadaanan mo ngayon, na umi-income ka. Ayun, umi-income ka. So kasi pag umi-income ka, significant na yung nasolusyonan mo sa family, di ba? Makakapag-provide ka na ng maayos sa kanila. Yung ibang department naman, no, kailangan mo lang kumbaga kailangan mo lang ng reset. Ayusin mo lang ulit yung sistema mo, sistema ng utak mo, sistema ng health mo. Yung gawin mo ulit solid yung base mo para handa ka na ulit na tumanggap ng bagong learnings, mas advanced na learnings, mas malaking challenges. 'Di ba? Mas kumbaga yung container mo mas ready nang tumanggap ulit. Sabi ni Hideo Shinoda. Shinra Sensei yon mga boss. Pagbuhay ulit yung Edo Tensei. Sabi ni Hideo Shinoda. Shoutout Anthony Gallego. Shoutout Dark Mind PH. Shoutout Yamamoto 1194. Guess yun naman si Angry Doc. Sabi ni Dexseb 23. Shoutout John Paul 2508. Natutukan ako ng baril 3 beses sa buhay pero di ako na trauma. May bading nagsabi sa akin 70 to 80% sa bakla sila tumitira sa lalaki. Natakot ako eh. Yun, so yun ang sabi ni Sida Guevara. Sabi ni Sida Guevara, sa tutok ng baril 3 beses na hindi siya natakot. Pero nalaman niya pero sa bading, takot siya. Talagang takot siya. Shoutout Boy Pickup. Shoutout Biker Dev. Shoutout Raymond De Guzman. Shoutout Joshi. Dito sa episode na to, naiisip ko lang talaga pagdating sa lalaki. Ang best answer, solution talaga, ayusin mo yung maraming department ng buhay mo. Especially pera. Kasi yan, ano ka na, kasal ka na, may anak ka na, kailangan mo mag-provide para sa mag-ina mo, di ba? So, ganoon. So, paano ka ba magpapapera? Kasi alam na natin, ano na yun eh, basic na sagot na, mainstream na sagot na yung mag-apply ka sa isang kumpanya, di ba? Magtrabaho ka sa isang kumpanya.
Tapos, maging masipag ka doon, ma-promote ka, ganun. Pero ano ba yung ibang paraan para maging solid? Ako, kung ako yung nandun sa kalagayan, employed ako, magiging lifestyle ko niyan, ano lang, trabaho, gym, yung gym na yung workout na may ibubuga, hindi yung, meron kasing klase ng workout, meron kasing mga nag-workout na kulang sa intention yung pag-workout. Actually, hindi ko alam. Itong mga taong sinasabi ko na kulang sa intention yung workout, hindi ko mag-gets kung para saan sila nag-workout. Parang walang goal. Parang wala, ginagawa lang nila. Ganun. Pero, kasi yung 3 times every week na workout, kahit 30 minutes lang yun per session. Pero kung talagang siniksik mo ng intensity, siniksik mo ng effort, merong intention yung pagpapagod mo. Meron kang iniisip, meron kang simulation sa utak mo habang ginagawa mo yung workout. Gawin mo yun ng 3 to 5 years, iibahin ka nun. Iibahin nun yung utak mo, iibahin nun yung talim mo mag-isip, yung sharpness mo mag-respond, yun. Nagawa mo yung consistently. Yung pag-workout na yun, ihahanda ka nun para doon sa second source of income mo bukod doon sa trabaho mo ngayon. Yun, ihahanda ka nun. Kung kaya mo pagsabayan yung workout tsaka yung second source of income, edi good. Pero kung wala ka pa doon, hindi ka pa sure kung ano yung gagawin mong second source of income mo, yung pag-aaralan mo, doon ka sa workout. Maraming klase ng workout. So, kung pati sa workout ay hindi ka pa decided, okay lang yun. Basta simulan mo. Humawak ka ng weights. Mag-push up ka ng body weights. Yan, ganyan. Mag-jogging ka, tumakbo ka, mag-pull ups ka, mag-squats ka, shadow boxing, yun. Shadow boxing. Shadow boxing, bukod sa nakaka-enjoy siya na gawin, ay beneficial din talaga sa'yo. Yan. So, yun. Physical activity talaga. Kailangan yun. Tapos, tanggal na yung mga tambay sa mga tropa mong hindi naman same ng goal. Yung mga tropa mong hindi naman same ng goal, ano na lang, bati-batian na lang kayo, ganun. Or kung gusto nyo, simba kayo. Once a week, magkasama-sama kayo magsimba. Yung ganun na lang. Until, kung doon natin makikita kung magle-level up pa yung nyo, yung samahan nyo bilang magkakaibigan. So, yun yung chance. Pero kung ayaw nila mag-improve, okay na sila sa kalagayan nila, complacent na sila sa kalagayan nila, hindi na para ipilit yun. Kasi ako napansin ko, kahit nga yung mga taong mayayaman na, yung physical activity, yung ilalagay mo yung sarili mo sa suffering, sa pain, na siya, parang pinaka-maintenance mo na yun as a person. Maintenance mo na yun as a man. Kailangan mong gawin talaga yung parang yun vitamin supplements yun. Kasi ganun talaga ganun ang ganun ang framework ng lalaki Kailangan nababanat talaga yung buto, kailangan nababanat yung muscle. Kung yung lifestyle na panood-nood lang ng TV, ganoon, hindi na nagagamit yung muscle, pwede pa yun sa babae. Pwede yun sa babae kasi hindi naman sila built para hindi sila binayayaan ng Diyos ng katulad ng sa atin. Pero lalaki, talagang kailangan busy ka palagi. Kasi
Dun pumupurol ang lalaki, pumupurol yung utak, humihina yung muscles, nakakaisip ng mga masamang masamang gawin, nalululong sa masamang bisyo, alam mo yun. Wala, ginawa tayo ng Diyos para kumilos ng kumilos, huwag huminto sa pagiging productive. Ganun talaga. So, yun. Sa isa pa, ako kumbaga ako playbook ko to sa pagpapayaman eh. So, yung sideline na pag-aaralan mo na ang goal mo eventually magpasok rin ng cash flow yan. Yung sideline eventually pasok ng cash flow. Yung day job mo, yung trabaho mo ngayon, yung employment mo, yun. Understood. Cash flow talaga yun. So, i-goal mo na habang lumalakas yung cash flow mo, huwag mong ubusin agad lahat yun. Kailangan meron kang maitatabi nun. Tapos, pag itinabi mo yun, itatabi mo yun sa mga asset na napatunayan na throughout history, tumataas ang value. Sa ngayon, ang kumpiyansa akong i-recommend na gold yan, gold. Ano yan, easy answer yan kasi talaga may yung reputasyon ng gold talagang solid na talagang yun na yun. Sunod, Bitcoin. Actually, ako kung sa bias ko lang dahil gets ko siya na marami na ako nabasa tungkol doon, testimony, ganyan, mga scientific na test, scientific method na trials, ganun, about Bitcoin. So, ako actually sa akin, number 1 yung Bitcoin. Yun yung asset na very promising sa future talaga, ganun. Yun, so ganun ang gagawin mo. Ayusin mo yung cash flow mo, papasobrahin mo yung cash flow mo. So, para sumobra yung cash flow mo, hindi ka mag-upgrade ng expenses mo. You will live on less than what you make, di ba? Tumaas yung sweldo mo, pero kung ano yung lifestyle mo dati, i-maintain mo lang yun. Yung okay na lifestyle mo, okay at healthy naman na lifestyle, i-maintain mo yun. Hindi na para magdagdag ka ng expenses yun. Huwag ka magdagdag ng expenses kasi goal natin na sumobra yung cash flow mo, tapos yung sobra na yon ipapark mo sa either gold or sa akin, sa playbook ko, mas risky, Bitcoin. Yun. Ganun lang, ganun ang cycle. Trabaho, workout, magbabasa, deposit ng pera sa investment mo. Ganun. Ang maganda nga yan, habang ginagawa mo yung cycle na yun, basta ginagalingan mo yung proseso, talagang pinag-aaralan mo. So, gagaling ka nga. Gagaling ka. Matututunan mo eventually. Magkakaroon yan ng tamang timing. Magkakaroon yan ng tamang timing na kapag yung naipon na pera sa investment mo, may madidiscover ka eventually na sa pag-aaral mo, may na-discover ka na, uy, ito ang lakas kumita nito. Alam kong kaya kong ipanalo to based sa mga pinag-aralan ko, based sa skills na nabuo ko, kaya kong ipanalo at gumawa ng pera dito. Yun, pwede mo ngayong i-pull out, pwede mo ngayong i-liquidate yung mga investment mo, yung gold mo, gawin mong cash, yung Bitcoin mo, gawin mong cash, gastusin mo ngayon, ipasok mo dun. Kasi gumaling ka na in the process at sigurado ka na dun. Sigurado ka sa loob mo lang kasi totoo lang, wala namang business na walang risk Lahat naman ng business merong risk.
Pero sinasabi ko, ikaw talagang convinced ka at buo ang loob mo kasi naaral mo eh, gumaling ka doon. So, yun, ganun ang process nun. Trabaho, workout, basa, invest. Trabaho, workout, basa, invest. Ngayon, pag gumagaling ka na at ibiniyaya sa'yo ng Diyos, nag-meet yung bagong version mo, tapos yung biyaya ng Diyos, nagkita sa gitna, boom, yun na yun. Withdraw ng mga pera, liquidate ng mga investment. Boom. Pag nag-work yun, yun, hindi na kita pipigilan na mag-upgrade ng lifestyle. Pag nag-work yun. Pag hindi nag-work yun, so, sa ngayon, wala ka munang panggastos sa ngayon. Hindi ka muna magwawaldas sa ngayon. So, yun. So, ito ang episode 10. Medyo natutuwa ako na naka-episode 10 na ako. Excited na kaagad ako para sa episode 11. See you next time!